ko noong Idea Leaks kung paano mo pagtakpan ang Marcos Bangag administration. Paano mo pagtakpan si Lisa Panas na isang adik. Kaya nga kung nanindigan kayo noon, noong 2024, nang inilabas natin ang pagiging bangag ni Bangag ay dapat hindi nyo na nararanasan yung ganyang pangyayari. Yes, may nagsabi, sabi ni Michael Jesus Remulla is Lord. So, yun lang ang pwede natin gawin dito. Puisitin sila, di ba? Murahin ang mga putang ina nila, pero ngayon, patuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Sabi ko, nasa inyo naman yan eh. No? Nasa Pilipino naman yan eh. Kasi inaalaw nyo, di ba? Ako gusto ko, kasi nga ayaw nyo namang manindigan, di enjoy nyo na lang. Hindi naman ako ba't ako magwawala, di ba? Ba't ako magwawala? Mga putang ina, di ba? Ba't ako magwawala? Hindi naman ako apektado. Di ba? Hindi naman ako nakakaranas ng kagutuman dyan sa inyo. Hindi naman ako nakakaranas ng mga bukbuking bigas. Ba't ako magwawala? Bakit hindi kayo? Di ba? Bakit kayo hindi dyan sa Pilipinas na kayo ang pinagnanakawan? Right? Oh, bakit kayo mga Jesus is Lord Fellowship, kayo ang nag-aabuloy sa kanila? Din yung amo ninyo, di ba? Kaya ang putang ng mga kulto na yan eh. That's not for para sa Panginoong Jesus, mga kababayan. Kasi, okay, alam nyo, na-appreciate ko si Senator Alan Cayetano. I think I will start reading, Bible and mga word of God. Interesting kasi ayokong, hindi naman ako katulad ng ibang vlogger na gumagamit ng verse, versikulo 488, tapos yung ginagawa ay nagpapatuwad ng mapokpok para pagkakitaan sa social media. Hindi naman ako ganon. But I think I can, I can start learning para yung mga maliliit lang, mga one-liner, two-liner, na katulad ng ginagawa ni Senator Alan Cayetano, na na-appreciate ko yung mga learnings. Hindi ko siya gusto dati, di ba? Parang ayaw kong pakinggan yung boses ni Alan Cayetano dati kasi nga, visit ako dahil nga bangag ako, di ba? Pero ngayon natutuwa ako kasi yung mga scriptures, yung mga word of God na mga sinasabi niya, bago siya magsimula, para makarelate ang taong bayan na may nagsasabi kasi, wag nang gamitin ng Panginoon. Di ba? Don't use the name of God in vain. But if you use the name of God or the word of God para para magkaroon ng magandang realization, education ang taong bayan, that's good. Wag mo lang gamitin yung pangalan ng Diyos, yung mga versikulo 4:8, kung magpapatuwad ka ng babae o magpapapila ka ng mga babaeng minor de edad at behind the scene katulad ng mga tulpo na nagbibigay ng mga tip na malaki para lapain yung mga bilat ng mga babae. So yan yung ganon, wag mong gagawin yan. Pero kung magsasalita ka about mga one-liner, two-liners, mga word of God, then para ma-educate mo yung, magising mo, mapukaw mo yung damdamin ng taong bayan, I think that's okay. Di ba? Kasi, anyway, lahat naman tayo, maliban sa walang dininiwala sa Diyos, sa Supreme Being, lahat naman tayo dito may paniniwala, di ba? Meron tayong sinusunod na religious belief. Okay? So lahat naman tayo at ang tawag dito, ang magkakaiba man, pero mga kababayan, pareho lang tayo pinaniwalaan ng tama, dapat ang sundin. Hindi pa ako umiiyak, nagpa-beauty ako, kaya medyo oily yung skin ko. Kaya naglagay tayo ng eye tube, tignan mo, kasi yung ating skin. Ayan, pero ayan, hindi tayo umiiyak, nagpapaganda lang tayo. Hindi iiyak si Maharlika. Okay, sa mga kaputahan ng mga bangag. Kayo dapat ang umiyak dyan sa Pilipinas. Kayo dapat, kasi binababoy na kayo. Kita nyo ha, bago tayo pumunta sa pinaka-climax ng topic natin, parang sex lang yan. Sa climax ng sex. Bago tayo pumunta doon, which is yan ang ginagawa ng mga bangag, tignan ninyo.
Galit na galit sila noon, nung May 11, dahil nakuha ng mayorya sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano yung Senate presidency. Nagwala sila, nagpadala si Bangag ng NBI, na witness ninyo, nagkagulo, nagkaputukan, ayaw nila sundin ang konstitusyon, tapos ang mga palabas nila, nung ayaw nila, di ba, ayaw nilang makipagtulungan, magtrabaho kay Alan Cayetano o sa majority during the time. 'Di ba? Gumawa sila ng paraan na kailangan magkaroon kami ng quorum para mabawi namin ang majority, which is constitutional naman, pero pinilit na yung quorum nilang 12, 'di ba? Dahil bumaliktad si Kilay, dahil takot din makulong. Then ayaw nila magtrabaho, ayaw nila pakinggan yung mga Marines, yung mga sundalo na nag-witness, kasi nga hindi sila wala sila diyan sa Senado para magtrabaho para sa inyo. Kung di tama si Senator Alan Cayetano, ano ba talagang gusto niyo? Ano bang tatrabahuin? Yun yung question. Ang tatrabahuin nila to cover up kung sino ang mastermind ng mali-maletang ninakaw nila. Ang tatrabahuin nila ay i-impeach si Inday Sara dahil yun yung utos ni Bangag. Kasi nung majority sila Alan Cayetano, nilockdown nila ang Senado kasi daw may security threat. Kung ano-ano ang sinabi ng magkapatid na Tulfo, na mga pokpok, okay? Diba? Kung ano-ano sinasabi ni Lacson, they talk about Cayetano, ganyan-ganyan, na hindi na si Cayetano ang Senate President kasi may acting President. So nakikita nyo yun, hindi sila sumusunod sa tama kasi nga yun ang utos ni Bangag at ni Lisa Tanas. Para what? Para hindi magwagi ang katotohanan. Then, mga kababayan, hanggang si Joel Villanueva na nga naulol na pinakaputang ina sa lahat ng putang ina, isinusumpa ko kayo lahat na mga sumusunod sa kay Joel Villanueva. Kaya, Jesus is Lord. Okay? Tahanapin nyo ng totoo si Jesus. Huwag si Jangag. Umalis na kayo dyan dahil hindi kayo pinoprotektahan ng inyong pinuno. Tignan nyo. Sila lang ang yumaman, di ba? Tapos nagbibigay pa kayo ng mga abuloy. Buti sana yung mga abuloy na yan, binibigay sa talagang tunay na mga charity chuchu-chuchu. Ako nga pwede gusto mo, gumawa tayo ng relihiyon dito eh. Maharlika is beautiful. 'Di ba? Parang ganun, imbis na maggawa tayo ng kulto. Maraming susunod sa akin, believe me. Kasi may mga tao talagang pag naniniwala sa iyo sa paninindigan mo, maraming susunod kung para ka sa tama, right? Chino, I'm in flight at LAX. Ako magkakalat sa Pinas. Ano daw? Ako magkakalat sa Pilipinas. Okay. Papunta ka pala sa Pilipinas, mag-ingat ka. Okay? So, nakikita nyo mga kababayan, yung sitwasyon ninyo, kayo not only GIL, okay? Pag nakita nyo mga pinuno ninyo, namumuno sa inyo, ay taliwas na sa paniniwala ninyo. Nung una, yabang-yabang, di ba, naninindigan. Di ba? Yung pala, kasabwat, kasangkot. So, hindi na ngayon si Jesus ang kanyang sinasamba. Kundi ang kanyang sinasamba ay si Judas, ay si Bangag. Right? Huwag na kayong magsimba-simba diyan sa inyong mga kongregasyong chucho, sa inyong mga church. Wala yung pinuno nyo dyan para sa katotohanan. Nakita nyo na Joel is Judas. Judas, hindi lang sa inyong GIL, kundi Judas sa kanyang pagiging senador. Nakita naman niya pati si Kilay, lahat ng mga Ulaga senators na yan. But the original 11 Ulaga senators, talagang halang ang kaluluwa ng mga yan, na ibenta na nila kay Lisa Tanas. Pero ano yung tatrabaho? Nakita nyo, right there and then, pinasa nila yung yung waling-waling act nila, pambansang bulaklak, pambansang orchids. Right? Yun ba yung first day
na gusto daw nilang trabahuin? O may trabaho ba sila ng mga importanteng batas para mabago ang buhay ninyo? Anong ginawa nila? Di ba tama yung sinabi natin? In-appoint yung mga retiring na mga ulul, di ba, na mga general. So, ang sa akin lang, I'm done doon sa mga in-expose na. Wala na kasi pwedeng kang ma-expose eh. Kasi kung natatandaan ninyo nung 2024, nung in-expose natin na ba-addict si Bangag, na sumisingo talaga, and which is yun ay authenticated, ibabalik ko po ulit sa inyo, tinakot-takot nila ako nung time na yun, July 2024, 25, 26, 2 years na nakakasuhan nila ako dahil nagpakalat ako daw ng fake. Okay? 2 years na po, wala pong kaso patungkol doon. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, yun ay panakot lang. Noong July, nataranta si Sandro Marcos noong hayop na yon, na that was before the state of nothing achieved nila, nataranta sila. Pero kung sumabay sana itong 18 Marines during the time, kung sumabay sana lahat ng mga kaalyado ni PRRD na ginigipit niyan, tapos na si Marcos. Kung sumabay kayong nanindigan kay Maharlika, tapos na to. Kaso lang, let's face it, yung iba naninimbang, tinitignan nila kung babaliktad ba sila, magsasabi ba sila ng totoo, or isasalang-alang nila na yung mga natatanggap nilang maleta, di ba? So, ngayon, mga kababayan, so yun yung malungkot sa part nyo. Do you think, sabi ko nga, kung meron man po dapat malungkot dito, kayo yun. Kayo yung nasa Pilipinas. You allow this to happen, not only sa sarili ninyo, kundi sa mga anak nyo, mga kaapo-apuhan ninyo. Nakita nyo na ang martial law 2.0 kung kaano kademonyo si Bangag. Nakita nyo na sa Senado, teachers, professors, lawyers, okay, na inaagaw ni Marcos Jr. ang kapangyarihan sa Senado, pinangimasukan sa ngalan ng mali-maleta para hindi maimbestigahan ang tunay na salarin, ang tunay na magnanakaw. Kasi 'di ba nung hindi pa bumabaliktad si Joel Villanueva, ano ang sabi mga kababayan ng ombudsman? Okay? May report. Wait. Ang sabi dito sa headline, hinug na. Ombudsman says flood control case versus Joel Villanueva almost ready. That was May 26. Yung time na nagkaroon ng majority votes at si Alan Cayetano ang naging Senate President. Sinabi ng ombudsman na yung kaso dito kay Bangag Villanueva ay hinug na raw at handang-handa na sila na aksyonan itong kanyang kinasasangkutan at pwedeng ma-freeze ang kanyang mga account, mga, di ba? Yung kanyang mga nakaw na yaman, yun ang sinasabi dito. Then, nag-file ng counter affidavit dyan si Villanueva at tinawag niya ngang ridiculous. Okay? Sabi dito, Villanueva submits counter affidavit on ridiculous flood control allegation. Pero ngayon, borado na, di ba? O nasa na? Hindi na nagkakamakaba ang ombudsman kasi isa yun. Yun ang pinakapangunahing agremento na okay, bumaliktad ka na lang kasi yung iyong mga kaso ay buburahin na namin. So, eto ngayon ang sitwasyon ninyo diyan sa Pilipinas. Kung ang mga senators ay kayang bumaliktad, kayang manakot, kaya takutin, vice versa, sa ulit-ulitin ko, paano ka na lang Juan Pedro? So, yung choice mo, mamuhay ka na lang kung ano yung, let's say, kung ikaw ay obrero, kung ikaw ay nag-oopisina. Parang di ko naman alam ang buhay ng mga nag-o-office, di ba? Mukha lang kayong mayaman kasi naka-skirt kayo, naka-blazer, pero kumakalam din ang sikmura ninyo. Huwag tayo maglokohan. Dahil naranasan ko yan. Ang ganda-ganda ng alindog ko nung ako ay nagtatrabaho dyan. Di ba? The first time na sweldo ko, matatandaan ko,
nung after college ay 12,000 pesos. 12,000 pesos a month, 'di ba? Sosyal, 12,000 ang sweldo mo. Naka-blazer ka and everything, nag-MRT, nakatakong ka, pero sa totoo lang, kumakalam pa rin yung sikmura mo, kulang. Kasi magbabayad ka ng apartment, kung may anak ka, whatever, 'di ba? Yun, kung gusto niyong pagtiyagaan yan na kayong mga, well, wala nga tayong middle class poor and rich, 'di ba? You don't consider yourself middle class kung nasa call center ka lang, 'di ba? Dahil kung tutuusin, utang ka pa rin ng utang. Pero you chose not to do, you know, the right thing para sa mga buhay ninyo. E di pagtiyagaan nyo. Wala namang problema sa akin. Kung gusto nyo yung bangag, wala namang problema sa akin. Ako ba apektado? Hindi. Hindi ako apektado definitely dahil di naman ako dyan Right? Ngayon, ano gagawin nyo? Hindi pagtiyagaan nyo yung niloloko kayo. Kung okay sa inyo, ba't naman ako magwawala-wala, di ba? Although nagwawala naman talaga ako dun sa, dahil tinatrato kayong ganyan. Parang ganito lang yan, ipinagtatanggol kayo, tinutulungan kayo para makabangon sa kahirapan. Pero ayaw nyo, mas gusto nyo sa putikan kayo, sino ako? Di ba? Sino ako para ibangon ko kayo? Parang ganito lang yan, parang pamilya ninyo na tinutulungan ninyo. Shout out sa mga OFW. Alam ko, nararanasan nyo to. Padala kayo ng pera. Bibigyan nyo ng negosyo. Magtinda-tinda ka dyan sa tindahan. Papadala mo ng 50,000, 30,000 na puhunan. Ayaw tulungan nyo mga sarili. Yung 30,000 uubusin. Anong sasabihin? Ay, kuya, ate, kasi ang hirap naman ng buhay. Yung 30,000 kulang Yung ganon, di ba? Tinutulungan ninyo, ayaw bumangon. Kasi umaasa na lang ng umaasa sa kuya, sa lolo, sa lola, sa Amerika, o sa Europa, o sa Canada, wherever. Di ba? Kasi iniisip nila, hingi na lang sila ng hingi. Kumbaga, tinutulungan mo silang makaahon sa kahirapan. Ayaw nilang umahon kasi umaasa sila. It's the same thing sa laban natin. Tinutulungan namin kayo na magising, di ba, sa pagkalugmok dyan, sa bayan ninyo, dahil pinagnanakawan kayo, pero ayaw nyo magising, ay okay lang. Okay lang yan. Yun, ganon. So, it's your life. It's not my life. It's your life, darling. So, namnamin nyo yung bukbuki na bigas. Namnamin nyo yung kasinungalingan ni Bangag. Namnamin nyo yung mga kasinungalingan ng mga senador. Tapos, pag wala kayong makain, pumila kayo sa AIX, MAIP, kung ano-ano mga kaputang inahan kasi ginagamit kayo tuwing eleksyon na lang. So pag nag-away-away kayo magpamilya o mga magkakapatid, magkakapitbahay, pumunta kayo kay Rapi Tulfo para exploit niya kayo. 'Di ba? I-expose ang inyong mga kaputang problema o pagkakataan kayo, tapos kunyari hero itong ang mga tulpok-pok. Again, it's your life. It's not my life, darling. Okay? Yan. Gusto nyo ganyan, tapos huwag nyo na rin sabihin na kayo ay taas noo kahit kanino dahil kayo ay Pilipino. That's bullshit. Kayo ay bow ng bow sa mga hudas. Katulad kayo mga GIL member. It's either get out from that kulto, that's already kulto. Get out from that kulto at magdasal na lang kayo diretso sa Diyos. Yun yung gagawin nyo. Right? Hindi mananatili kayo sa isang kulto na tumatanggap ng mali-maleta at nilunok ang prinsipyo dahil takot sa mga adik. Takot kay Marcos Jr., hindi siya takot sa Diyos. What's the point? Ang tawag dyan? Tuwing linggo, I don't know, kasi naka-attend ako dyan dati, somewhere, nakalimutan ko na Pasay yata yun, na binibigyan tayo ng aral ng Diyos. Yung mga bata, nire-rare sila from bata pa lang, mga, kumbaga ini-indoktrinahan na dapat maging mabuti kang bata, mag-aral ka, chuchu. Pero paglaki mo pala, yung nagtuturo sa'yo, magnanakaw.